Hello CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento, isang missionary mula sa Elevate Youth Ministry. At kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga tanong. Yan. Sa una po nating tanong, Pastor Bong, masama ba talaga ang mag-asawa muli pagkatapos maghiwalay ng ex-husband or wife? Wala na bang silang pangalawang pagkakataon para umibig at ibigin muli? Ayan. Alam niyo sa bagay na yan, dapat maintindihan, ang iyong satisfaction muna ang Diyos. Kasi kung naghahanap ka lagi ng iba na namang asawa o iba na namang kaya naman namatayan ka na, hindi automatic na yun ang sagot eh. Kailangan sobra ka bang masaya ka na kasama si God. Nang sa ganun, pag nag-asawa ka ulit, kung ipapahintulot ng Diyos, kung namatay na asawa mo, at ito'y into the Lord. Sabi nga, in the Lord. Diba? Dahil sa sa verse 39, na in the Lord. Kailangan yung pag-asawa mo, in the Lord na. So, kung yun ang dahilan, siyempre, sabi ng Lord, yung saya mo, ibabahagi mo sa asawa mo. Hindi yung siya yung inahanap mo maging kasiyahan. Yung iba naman, ang tanong dito, maaring, paano kung nahiwalay lang o na-diborsyo? Ngayon, pag-isipan mabuti, kung may pagkakataon kayo magkaayos, yun ang unahin mong isipin, na pag-ayusin kayo ng Diyos at magamit ka ng Panginoon para maligtas ang iyong dating asawa. Ayan. So, lahat ng bagay na yan ay mahalaga at yan ay pagkakataon mong unang luwalatiin ng Diyos bago luwalatiin ng sarili. Thank you so much po, Pastor Bong. Pangalawang katanungan po, kailangan ba talaga mag-live and cleave sa mga magulang? Paano kung mas praktikal na manatili sa bahay ng mga magulang? Ano ba ang tamang konteksto ng live and cleave? Ayan. Generally speaking, yun ang inutos ng Lord, to live and cleave. Kasi ang hangad ng Diyos is for us to start our own family para kasama mo asawa mo. Imagine, ganun kahalaga yung buhay mag-asawa kasi yung nearest relationship that you had prior to get to marriage ay yung sa magulang. So ngayon, ano yung ibig sabihin ng practical? Maaring practical ba dahil mas makakatipid? Ayan. Parang sinasabi mo na rin na hindi si God ang nagpo-provide sa'yo. Dapat maliwanag sa iyo yun na si God nagpo-provide. Kung ang practicality sinasabi mo, mag-isa na lang ang nanay mo, walang ibang mag-aalaga. Mag-isa na lang tatay mo, walang ibang mag-aalaga. Obviously, pag-uusapan niyo mag-asawa yan. Kasi responsibility niyo to honor also your parents. To take care of them kung walang ibang mag-aalaga as a reflection of the love of Jesus to your parents. Wow. Grabe. Pangatlong tanong po natin, paano ko malalaman kung will para sa akin ng Panginoon ang single blessedness para po sa mga single o ang pag-aasawa? Ayan, sa kasalukuyan, kung ikaw single pa lang, wala ka naman manliligaw, wala ka nakikitang kinabukasan pang mag-aasawa ka in the near future. Ngayong kalalagayan mo bilang single, you are blessed single. Diba? Ibig sabihin, you're blessed as a single. Devote yourself to the Lord. Kasi yun naman ang hangad ng Diyos eh. Ngayon, kung papaintulutan na, di may manliligaw sa'yo. O kung babae ka, kung ikaw naman lalaki, meron kang liligawan. Di ba? Kaya habang nag-iintay ka sa Diyos, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. And in the right timing, kung talagang tinawag ka ng Diyos at gifted ka to be married, darating yan. So, panghuli po, Pastor Bong, any encouragement po para sa mga single na matagal na naghihintay o naiinip na para sa kanilang ipinagdarasal na asawa? Ayan. Unang-una sabi ko nga sa inyo, be in love with Jesus first. Ngayon, pagka dumating na yung panahon, ito, si Adan, hindi naganap ng asawa. Ang Diyos ang nagbigay ng asawa sa kanya. Tapos, sandaling dumating yun, ang tanong lang, handa ka ba? Ayan. So, prepare yourself. Handa ka na pag dumating, tatanggapin mo ng buong puso. Di ba? Ngayon, paano ba nangyayari yun? Pag may pinakita na sa'yo ang Diyos at talagang dinaguide ka ng Lord, maglakas loob ka rin na manligaw. Pero tiyakin mo, mabango ka, di ba? Hindi ka mabusa-abos, di ba? At alam mo rin may papakain ka. Kasi ang Diyos naman napaka-practical. Hindi ka naman niya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi ka prepared. Di ba? Kaya bago mo habulin yung panibagong yugto ng buhay mo, first be prepared before God at talagang present yourself to the Lord wholeheartedly and be devoted to Him in serving Him. Then in due time, the Lord will provide you the partner and be prepared. Kung ikaw naman yung babae, pag may nanligaw, huwag ka masyadong pakipot, di ba? Minsan isipin mo mabuti, kaya linawin mo mabuti ano yung will ng Diyos sa'yo by understanding your mission and what God wants you to fulfill in your life.
para pag dumating yon, alam mo, saan ba ito papunta? Sasama ba ako sa kanya? Pareho ba kaming direksyon? At kung lalaki ka naman, ito bang babae ito will help me to fulfill the mission that God gave me? Kaya, di ba, sabi nga, master, mission, mate. Maraming salamat po, Pastor Bong, para po sa pagsagot ng mga katanungan at sa encouragement po ninyo sa bawat isa. At bago po tayo magtapos, we invite all of the families out there who would like to learn and bond and grow their relationship at home. We invite you to join our Across Motivate Family Camp happening on October 6 to 8 at the MMRC Batangas. To sign up, visit the CCF Across Ministries Facebook or scan the QR code on the screen. See you there, and that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.